Sa San Felipe, sa paanan ng kabundukang tinutubuan ng matatandang punong yakal at malalapad na dahon ng gabi, nakatira ang isang magsasakang kilala sa ngalan na Tomas Tom Magtulis sa edad na 32. Halata sa kanyang payat na pangangatawan at sunog araw na balat ang taon-taong pakikipagbuno sa hirap ng buhay. Ang kanyang mga palad ay magaspang na waring nililok ng araro. Ang kanyang likod ay laging baluktot matapos alagaan ng 2 ektaryang palayan na hindi naman kanya kundi inuupahan lamang sa mayamang may-ari ng lupa, si Don Fabian Alcantara. Araw-araw gising si Tommy bago sumikat ang araw. Humahakbang siya sa malamig na putik, sinusubok ng tadhana ang kanyang buhay. Malakas na ulan, tagtuyot, pesteng insekto, at minsan pagnanakaw ng ilan sa kapitbahay na walang magawa sa gutom. Sa kabila nito, hindi nawawala sa kanya ang pag-asa. Subalit may isa siyang kahinaan, sabong. Hindi siya sugapa. Hindi siya tulad ng iba na handang isugal ang buong kabuhayan. Para sa kanya, ang sabong ay hindi bisyo, kundi pangarap. Iniisip ni Tommy na kung sakaling makapagpauwi siya ng malaki-laking panalo, makakabili siya ng sarili niyang lupa, baka makapagpatayo ng maliit na bahay, at hindi na matulog sa marupok na bahay kubo na kahit mahina ang ulan ay tumutulo pa rin sa bubong. Kaya tuwing linggo, kahit pagod, pumupunta siya sa sabungan sa kabilang baryo. Bitbit niya ang kanyang tanging alagang manok panabong isang payat. Medyo mahina, ngunit mapagmahal niyang inaalagaan. Pinangalanan niya itong puti, kahit medyo may bahid itong pula at itim. Kung tutuusin, marami ang nagtatawanan sa kanya tuwing isinasabak niya si Puti sa ensayo. Tommy, baka gusto mo nang gawin ng tinolay ang manok mo. Mas malakas pa dyan ang sisiw ko eh. Aba, si Tommy talaga, hindi nauubusan ng pag-asa. Pero hindi alintana ni Tommy ang tukso ng iba. Para sa kanya, ang sabong ay hindi lamang lakas at talas, kundi puso. At si Puti, bagamat hindi pinakamagandang lahi, ay may kakaibang tapang. Isang hapong madilim ang ulap, mukhang may darating na bagyo, naglakad si Tommy pauwi mula sa palayan. Basang-basa ang laylayan ng kanyang pantalon at ang kanyang sombrerong buri ay tinatangay ng hangin. Habang tinatahak ang makitid na daan sa tabi ng gubat, nakarinig siya ng mahinang tilaok. Hindi pangkaraniwan, hindi tunog ng karaniwang manok. Tiktilaok! Tiktilaok! Ngunit may halong kakaibang alingaw-ngaw, waring may kaakibat na mahinang alingaw-ngaw ng hangin. Napahinto siya. Sa gitna ng paglubog ng araw, may siluetong gumagalaw sa gilid ng kakahuyan. Parang hugis manok, ngunit mas malaki kaysa normal. Hindi siya makagalaw. Parang humigpit ang pagkakahawak ng hangin sa kanyang dibdib. May tao ba riyan? Sigaw niya, pilit pinapakalma ang sarili. Walang sumagot. Tanging ang garalgal na tilaok lang ang umuulit-ulit. Lumapit si Tommy, bagamat kinakabahan. Isa itong ugali niyang hindi niya mapigilan, ang pagiging mausisa, lalo na kung tungkol sa manok at sabong. Sa paanan ng isang malapad na puno ng duhat, nakita niyang may nakataling maliit na sako at gumagalaw ito. Napalunok siya. Hayop ba ito? May nag-iwan ba rito? Niluwagan niya ang pagkakatali at sa pag-angat niya ng sako, napaatras siya. Isang manok na kulay ginto ang nakasilip, kumikislap ang balahibo kahit papadilim ang paligid. Hindi lang iyon, may kakaibang marka ang mga mata nito. Itim ang gilid, ngunit kulay berde ang gitna, parang mata ng diwata. At nang tumingin ito kay Tommy, parang nakangiti. Aba! Napabulong siya. Anong klaseng manok ka? Pero hindi pa siya nakakilos nang may biglang boses na nagmumula sa likuran niya. Huwag mong pakakawalan yan, Tommy Magtulis. Nanindig ang balahibo niya, dahan-dahan siyang lumingon. Sa likod ng punong duhat, naroon ang isang matandang lalaking nakaitim, nakatungkod,
at may mahabang balbas na kulay abo. Ang mata nito ay tila kumikislap sa kaput-lapot lang dilim. Nakasombrero ng kupas na salakot at may daladalang lumang bayong. Sino kayo?" tanong ni Tommy. May takot ngunit hindi makatakbo. Ngunit ngumiti lamang ang matanda. Hindi nakakatakot ng ngiti, kundi parang maunawain. Isang matandang naglalakbay at naghahanap ng karapat-dapat. Tumaas ang kilay ni Tommy. Karapat-dapat? Para saan? Itinuro ng matanda ang manok na ginto. Para sa kanya. Naguluhan si Tommy. "Akin na ba yan? Sino nag-iwan nito? Hindi po ba ito pag-aari ng iba?" Lumapit ang matanda at tumingin sa ginto't makinang na manok. "Ito ay hindi pag-aari ng kahit sino sa mundong ito," sabi nito. Mababa ang boses. "Isa itong engkantong manok panabong at ikaw ang napili nito." Napanganga si Tommy. Engkanto? Manok? Ako ang pinili. Bakit naman ako?" Tumawa ang matanda ng mahina, ngunit may haplos ng hiwaga. "Dahil mabuti ang puso mo, hindi ka sakim. At higit sa lahat." Tinitigan nito si Tommy mula ulo hanggang paa. "Hindi ka sumusuko kahit lugmok na lugmok ang buhay mo." Napayuko si Tommy. Hindi siya sanay papurihan. Ngunit nagtanong pa rin siya. "At ano naman ang gagawin ko sa manok na ito?" Sagot ng matanda. "Kung hahayaan mo siyang maging kasama mo, hindi ka na muling mabibigo." Ngunit may kapalit. Napalunok si Tommy. Ano pong kapalit?" Nakangiting sumagot ang matanda. "Isang sakripisyo. Isang pangakong hindi mo dapat babaliin. Isang responsibilidad na kasing bigat ng kapangyarihang ibibigay sa iyo ng manok na ito." Biglang lumiwanag ang mata ng manok panabong, umalingaw-ngaw ang tilaok nito. Hindi tulad ng pangkaraniwang tunog, kundi tila may musika, may awit ng kagubatan. "Tangapin mo siya," sabi ng matanda, "at sisimulan mo ang paglalakbay na hindi mo maiisip na posible." Nanginginig ang kamay ni Tommy habang nilalapit niya ang palad sa manok. Ang balahibo ng engkantong manok ay mainit, halos parang apoy pero hindi masakit. At sa pagdampi ng palad niya, parang may enerhiyang dumaloy mula sa manok papunta sa kanyang katawan. Parang dumagundong ang lupa, gumaan ang hangin, at may dumaan na anino sa paligid, mabilis, malalim, at mahiwaga. Nanlaki ang mata ni Tommy. "Ano yon?" Ngumiti ang matanda. "Iyon ang hudyat, na ikaw ang bagong magiging amo ng engkantong manok panabong." At sa isang iglap naglahong parang usok ang matanda. Tumayo si Tommy. Hawak ang manok na ginto. Nanginginig ang tuhod at tanging hangin lamang ang naiwan bilang saksi. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang magbabago ang kapalaran niya sa paraan na hindi niya akalaing posible. Magdamag na hindi nakatulog si Tommy. Nakahiga siya sa banig, ngunit paulit-ulit na bumabalik sa alaala niya ang matandang biglang nagpakita, ang mahiwagang babala nito, at higit sa lahat, ang engkanto niyang manok na kulay ginto na ngayon ay nakatali sa tabi ng kanyang papag. Sa bawat pagdilat niya ng mata, naroon si Ginto, pangalan na agad niyang ibinigay dito, nakaupo, nakapikit, ngunit parabang nakikiramdam. Kahit madilim, kumikislap pa rin ang balahibo nito na parabang sinag ng araw na nakulong sa katawan ng manok. Kung minsan ay iniisip niya, baka nanaginip lang ako. Pero hindi, nandoon ang manok. Totoo. Humihinga. Malakas. Misteryoso. At dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya ang napili, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Paano ko naman pangangalagaan ng isang engkantong manok kung halos wala na nga akong makain? Anong sakripisyo ang sinasabi ng matanda?
Ano ang mangyayari kapag sinali ko ito sa sabong? Hindi niya alam. Wala siyang kasagutan. Tanging iisang bagay lang ang malinaw. May malaking pagbabagong paparating. Pagsikat ng araw, tumayo agad si Tommy. Nag-init ng tubig, naglaga ng konting kamote at inihanda ang dapat almusal nila. Ginayakan niya ang manok, hindi dahil kailangan, kundi dahil sanay na siyang alagaan ng mga panabong, kahit na pangkaraniwan lamang. Pero ngayong may engkantong manok na siya, parang mas ingat siya, mas mahinahon, mas marespeto, ginto. Bulong niya habang pinupunasan ng balahibo nito gamit ang malinis na piraso ng tela. Ano ka ba talaga? Nagmulat ang mata ng manok. At sa pagkakatitig nito, parang may nagsalita sa utak niya. Isang tinig na hindi galing sa bibig, hindi tunog ng tao, ngunit malinaw. Hindi ako ordinaryo. Napatigil siya, napabitaw ng tela. Haha? Nagsalita ka ba? Tumilaok si Ginto, ngunit hindi normal ang tunog. Para bang may himig, may malamlam na tinig sa likod ng tilaok na siya lamang ang nakakarinig. Muli, mula sa loob ng kanyang isipan, hindi ako magsasalita ng lantaran. Ganito lamang ang paraan. Ikaw lang ang makakarinig. Napalunok si Tommy. Parang nanlamig ang batok. Dick, Diyos ko. Kaya mo palang kausapin ang utak ko? At higit pa riyan. Sagot ng tinig ni Ginto. Hindi ako basta manok. Isa akong alagad ng kagubatan. Tagapangalaga ng balanse. Napili kita dahil may dala kang layunin. At iiangat kita kung kaya mong akuin ang kapalit. Nagigting ang dibdib ni Tommy, pinigilan niyang mapaupo. Anong kapalit? Ano bang hinihingi ninyo? Sandali itong natahimik, ngunit sumagot din. Hindi ngayon darating ang tamang oras. Sa ngayon, ang mahalaga. Humigpit ang boses nito. Ihahanda kita sa nalalapit na sabak mo. Dahil ipaparanas ko sa iyo ang hindi kayang gawin ng karaniwang manok. Nanlaki ang mata ni Tommy. Sabak? Anong sabak? Sa sabong? Ngayon? Humuni si Ginto na tila tumatawa. Hindi ngayon, ngunit malapit na. At kailangan mong maging handa. Habang nag-aayos si Tommy ng palay sa likod bahay, dumating ang ingay ng mga kabayo. Napaangat siya ng ulo. 3 kabalyero ang pumasok sa kanilang bakuran. Naroroon ang tanod, may kargang sibat. Ang isa naman may hawak na supot ng gamot para sa hayop. At sa gitna nila, sakay ng mamahaling kabayo, si Don Fabian Alcantara, ang pinakamayamang lalaki sa buong baryo. Magtulis, sigaw ng Don. Narito ka ba? Agad tumakbo si Tommy papalapit, nag-aayos ng damit, nagtatago ng kaba. Opo, Don Fabian. Anong maipaglilingkod ko po? Matigas ang tingin ng matanda. Bakit hindi ka sumipot kahapon sa pulong ng mga magsasaka? May sasabihin sana ako tungkol sa taunang paligsahan sa sabong. Gusto kong mas marami ang sumali. Nagkamot si Tommy ng ulo. Pasensya na po. May inasikaso lang ako sa palayan. Ngumisi si Don Fabian. Kung ganon, baka gusto mong sumali sa malaking derby na idaraos ko sa fiesta. Malaki ang premyo at may panalo ka kapag mataas ang tapang ng manok mo. Sumilip si Ginto mula sa likod. At dahil hindi makapagpigil si Tommy, bigla niyong sinabi, Haaba, may bago po akong manok ngayon. Napatingin si Don Fabian. Manok? Yung payat na puti mo? Huwag mong ipahamak sarili mo. Hindi po, iba po. Pinulot niya si Ginto. Ipinakita sa Don. At pagkakita ng Don sa manok, parang natigilan ito. Lumalim ang paghinga. Naging matalim ang tingin. Manok na ginto. Bulong niya. Saan mo nakuha ito? Kinabahan si Tommy. May nagbigay po. Hindi ako naniniwala. Walang nagpupunta rito kundi mga magsasakang tulad mo at wala namang may ganitong klaseng lahi. Pinilipit ng Don ang labi. Mag-ingat ka, ang mga manok na ganyan.
madalas galing sa mga hindi magagandang bagay. Umusok ang loob ni Tommy, ngunit hindi nagpahalata. Opo, Don. Salamat po sa paalala. Nagpaalam ang Don at umalis. Ngunit bago ito tuluyang makalayo, nagsalita ito ng malakas. Mag-ingat ka, Magtulis. Kapag sinali mo sa paligsahan ang manok na yan at tinalo ang mga alaga ko, hindi ako magiging masaya. At tumakbo ang kabayo nito palayo. Kinagabihan, hindi matahimik si Tommy. Hindi dahil sa takot kay Don Fabian, bagkus dahil sa sinabi ng engkantong manok. Nabanggit mong may darating na sabak. Bulong niya, anong ibig mong sabihin? May paparating na panganib. Sagot ni Ginto sa isip niya. May nagbabalak na gamitin ang sabong para sa mas madilim na layunin. Hindi mo pa alam, pero nasangkot ka na. Nasangkot? Paano? Bukas ng gabi, dagdag ni Ginto. May kailangan tayong puntahan. Sa gubat, sa lugar kung saan mo ako natagpuan. Kinilabutan si Tommy. Bakit? May magpapakita sa atin. Ang isa sa mga nagbabantay ng engkantadong lahi ko, kailangan mo marinig ang babala nila. Tumahimik si Tommy, ganon din ang gabi. Ngunit ang tibok ng kanyang puso ay parang tambol. Malakas, mabilis, at may halong kaba. Sa kalaliman ng gabi, habang tahimik na natutulog ang buong baryo, nakaupo si Tommy sa tapat ng pintuan ng kanilang kubo, hawak-hawak ang manok na ginto. At noon, sa gitna ng katahimikan, may unti-unting sumingit na tinig mula sa malayo, tila alulong, tila ungol, tila halakhak. Matalim, mahaba, nakakakilabot. Ano yon? Hindi kumurap si Ginto. Ang unang hudyat, sabi nito, na may nilalang nang gumising sa kagubatan. Napasinghap si Tommy. Nilalang? Anong klaseng nilalang? Tumilaok si Ginto, mababa at matalim. Hindi pa natin siya haharapin, hindi pa ngayon. Pero tiyak kong darating ang panahon na ikaw mismo ang susubok ng tapang mo. Nagpapawis ang noo ni Tommy. Anong klaseng sabong ba talaga ang pinapasok ko? At sa pagbaybay ng malamig na hangin sa paligid, may aninong dumaan sa gilid ng kubo, mabilis, mahaba at lumilipad. Ang unang palatandaan na ang engkantong mundo ay hindi na nananatili sa gubat. Papalapit na ito, unti-unti, tahimik, mapanganib. At si Tommy, nalalapit na sa kapalarang hindi na niya mababawi. Madilim ang buong kagubatan sa gabing iyon. Ang hamog ay parang usok na gumagapang sa lupa at ang mga punong nakapalibot sa daan ay kumakaluskos na parang may buhay. Sa bawat hakbang ni Tommy, naririnig niya ang tibok ng kanyang puso. Malakas, mabilis, at parang ayaw magpahuli. Bitbit niya sa dibdib ang engkantong manok na si Ginto. Natahimik lamang ngunit ramdam niya ang kakaibang init na nagmumula sa katawan nito. Tila may sariling enerhiya. Ginto, bulong ni Tommy habang patuloy ang paglalakad sa madilim na pathway ng gubat. Sigurado ka bang kailangan talaga natin na pumunta rito? Sumagot ang tinig ni Ginto sa loob ng kanyang isipan. Oo. Ito ang unang hakbang para maintindihan mo kung bakit ikaw ang pinili. Napalunok si Tommy. Pero bakit sa gitna pa ng gabi? Hindi ba delikado rito? Humuni si Ginto, parang may bahid ng katawa-tawa. Sa araw, hindi sila nagpapakita. Sa gabi lamang sila lumilitaw. Sino? Ano? Ang mga tagapagbantay. At bago pa makapagtanong si Tommy, bigla siyang napatigil. Sa pagitan ng dalawang malalaking puno ng yakal, may nagliliwanag na tila bilog na anino, parang hugis alitaptap ngunit mas malaki, mas puro ang liwanag at may bughaw na aura. Tumaas ang balahibo ni Tommy. Ginto, ano yan? Huwag kang matakot, lumapit ka.
lumapit? Parang multo. Hindi sila multo. Sila ang mga espiritu ng kalikasan. Mga nilalang na matagal nang nagbabantay sa tribo ng mga engkantong hayop. Isa sila sa mga dahilan kung bakit ako napunta sa mundo ng tao. Dahan-dahang lumapit si Tommy, humihinga ng malalim. Pagdating niya sa harap ng liwanag, unti-unting lumitaw ang anyo ng isang matikas na lalaki. Mistulang nililok mula sa usok at asul na apoy. Mahaba ang buhok nito, may baluting gawa sa liwanag, at may tangan na sibat na yari sa sinag ng buwan. Hindi nagsasalita ang nilalang, ngunit bigla itong nagbigay galang. Yumuko kay Ginto. Tumikhim si Tommy. Ginto, ano to? Bakit siya yumuko sa'yo? Sumagot si Ginto. Dahil hindi ako basta engkantong manok. Ako ang huling tagapagmanang apoy ng digma. Isang agimat na nagmumula sa sinaunang dugo ng mga engkantong manok na panlaban sa mga nilalang sa dilim. Napamulagat si Tommy. Apoy ng digma? Biglang nagsalita ang espiritu. Mababa ang boses, tila nagmumula sa ilalim ng lupa at sa ibabaw ng hangin. Tomas Magtulis, ikaw ang napiling kasangga. Nanigas ang katawan ni Tommy. Ako? Oo, ikaw ang tanging may pusong hindi binabalutan ng kasakiman. Ikaw lamang sa baryong ito ang may kakayahang ipasan ang tungkuling darating. Napahawak si Tommy sa dibdib. Ano bang tungkulin yan? Ano bang nangyayari sa baryong ito? Nagbigay ng malalim na buntong hininga ang espiritu. May gumising sa kagubatan. Isang nilalang na dapat sana'y nananatili sa ilalim ng lupa, nakalubog, nakagapos, natutulog. Ngunit may isang taong nagpakawala sa kanya. Kinilabutan si Tommy. Sino? Si Don Fabian. Nanlaki ang mata ni Tommy. Si Don Fabian? Anong ginawa niya? Sumagot ang espiritu. Naghangad siya ng kapangyarihan. Nag-alay siya ng dugo sa isang sinaunang bato sa malalim na bahagi ng gubat. Dahil sa kagustuhang manalo sa sabong at maghari sa baryo, ginising niya ang hangal na aswang ng putikan, ang nilalang na kumakain ng buhay ng hayop at tao. Bumibilis ang tibok ng puso ni Tommy. Aswang? Bakit naman niya gagawin yon? Dahil tinuruan siya ng isang mambabarang mula sa kabilang bayan. May pangakong lakas at kamalasan sa lahat ng kanyang makakalaban sa sabong. Napatitig si Tommy kay Ginto. Ginto, ibig sabihin, kaya pala bigla siyang nagbanta nang makita ka? Tumilaok si Ginto, mababa at may pagbabanta. Alam niya na hindi ordinaryo ang lahi ko. Alam niyang ikaw ang nagtataglay ng kapangyarihang sisira sa mga plano niya. Nanginginig ang kamay ni Tommy. Ano bang plano ng Don? May kinalaman ba to sa Derby? Sumagot ang espiritu ng kalikasan. Oo, sa araw ng Derby, balak ni Don Fabian na pakawalan ang isang nilalang, isang itim na manok na tinawag mula sa dilim. Hindi manok iyon, kundi espiritu ng aswang na naganyong panabong. Kapag nakalaban iyon, mamamatay ang sinumang makaharap. Napaatras si Tommy sa gulat. Ha? Kaya pala ang lakas ng alaga niya dahil aswang? Humigpit ang tinig ng espiritu. Kung hindi mo haharapin, maraming buhay ang mawawala sa araw ng fiesta. Kailangang tumindig ang bago niyang kapantay. Si Ginto, at ikaw bilang kanyang tagapangalaga. Nanlumo si Tommy. Pero magsasaka lang ako. Mahirap lang ako. Walang lakas. Wala akong alam sa ganitong laban. Napasapo siya ng muka. Ano bang kaya kong gawin laban sa isang Don na may kapangyarihan ng kadiliman? Tumilaok si Ginto at ramdam niya ang lakas at init sa kanyang dibdib. Hindi ka nag-iisa. Lumapit ang espiritu at tinapat ang kamay nito sa dibdib ni Tommy. Biglang uminit ang puso niya. Aray, ano to? Ito ang unang basbas.
Binibigyan ka namin ng lakas ng puso, ang tapang na hindi nagigiba ng takot dahil ang darating na laban ay hindi lamang sabong, kundi digmaan ng dalawang mundo. At sa sandaling iyon, may liwanag na pumasok sa katawan ni Tommy. Mainit, tumatagos, naglalagablab. Nang matapos, naglakad pabalik ang espiritu sa liwanag. Maghanda ka, Tomas, magtulis. Sa susunod na gabi, magsisimula na ang pagsasanay. At nawala ang liwanag sa isang iglap. Naiwan si Tommy, hingal, pawis, nanginginig, habang nakatitig kay Ginto. At nang tuluyang humupa ang hangin ng kagubatan, isang tanong ang namutawi sa kanyang bibig. Kaya ko ba to? O sisirain ako ng kapangyarihang to? Ngunit bago pa siya makapag-isip ng matagal, sumagot si Ginto. Hindi ikaw ang pinili dahil malakas ka, kundi dahil hindi ka sumusuko kahit mahina ka. At doon nagsimula ang tunay na paglalakbay ni Tommy, ang paglalakbay na magbabaligtad ng takbo ng kanyang buhay at ng buong baryo. Mabigat ang hangin pagbalik ni Tommy mula sa gubat. Hindi niya alam kung pagod lang ba ang nararamdaman niya o dahil sa kakaibang liwanag na pumasok sa kanyang katawan nang hawakan siya ng espiritu. Pero pag uwi niya sa kubo, ramdam niya na hindi na siya ang dating siya. Hindi iyon lakas sa kalamnan. Hindi rin ito kapangyarihang parang sa mga engkantado. Isa itong mainit na enerhiya na naglalagi sa dibdib niya. Isang tapang na hindi niya alam na mayroon pala siya. At higit sa lahat, naroon si Ginto. Nakaupo sa nakabitin na duyan malapad na kawayan. Para sa mga panabong tahimik ito, ngunit alam niyang gising na gising ang isip ng engkantong manok. Ginto, bulong ni Tommy. Ano bang mangyayari bukas? Ano bang klaseng pagsasanay ang sinasabi nila? Marahan pumasok sa isip niya ang boses ni Ginto. Hindi ka mag-aalala. Hindi ka susubok lumaban ng walang paghahanda. Bukas sa kalagitnaan ng gabi, dadalhin kita sa unang yugto ng pagsasanay. Napakamot si Tommy. Ano bang pagsasanay? Labanan? Ritual? O sabong na engkantado? Humuni si Ginto na parang tumatawa. Lahat. Kinabukasan, buong araw na nagtrabaho si Tommy sa palayan, pero iba na ang pakiramdam niya. Parang magaan ang katawan niya kahit pagod. Nagtataka ang mga kapwa magsasaka. Tommy, ang sipag mo ngayon ha, parang may kinain kang kakaiba. Hindi ka ba napagod kahapon? Ang dilim-dilim nung gabing yon ha? Uy, baka naman may agimat ka na dyan. Natawa lang si Tommy, pero hindi niya maikubli ang kaba sa dibdib. May dala siyang lihim na hindi niya maaaring sabihin kahit kanino. Pag-uwi niya, maaga siyang nagluto ng hapunan. Tinolang manok, hindi. Siputi, kundi isang pangkaraniwang manok na pangkain. Kumain siya ng sapat, sinigurong may lakas siya para sa gabing susunod. Lumubog ang araw, at unti-unting lumamig ang hangin. Nang sumapit ang hating gabi, nagtanong siya kay Ginto. Simula na ba? Tumilaok si Ginto, malalim, parang tumatawag sa hangin. Simula na. Biglang may narinig si Tommy na kaluskos mula sa labas. Maaring hayop. Maaaring hindi. Tinahak nilang muli ang daan papunta sa matandang puno ng duhat, kung saan unang lumitaw ang tagapagbantay. Pero ngayon, iba ang pakiramdam ni Tommy. Parang sinusundan siya ng hangin. Parang pinapakinggan siya ng mga puno. Sa paglapit niya sa lugar, biglang sumiklab ang bilog na liwanag sa lupa. Mas maliwanag, mas bughaw, mas nakatatakot kaysa nung una. Ginto, bulong niya. Para mas malakas ngayon yung espiritu. Sumagot si Ginto. Dahil hindi na iisang espiritu ang darating, 4 sila ngayon. 4? Halos mabingi siya sa tibok ng sariling puso. At mula sa liwanag, unti-unting lumaban ang 4 na nilalang. Ang unang espiritu ay may hawak na sibat ng buwan.
Ang pangalawa ay babaeng mistulay ulap, nakalutang at mahaba ang buhok. Ang pangatlo'y matandang parang nililok mula sa lupa't ugat. At ang pang-apat ay isang pagkalaking manok na gawa sa ginintuang liwanag. Bigla itong tumilaok at yumanig ang lupa. Napatigil si Tommy. Diyos ko, engkantong manok rin siya. Nagsalita ang espiritu ng lupa, malalim ang boses. Tomas, magtulis. Handa ka na ba sa unang pagsubok? Hindi ko alam, amin ni Tommy. Pero susubukan ko. Tumango ang espiritong ulap. Kung gayon, magsisimula tayo sa kalakasan ng puso. Sumingit si Tommy. Kalakasan ng puso? Ano yon? Sumagot ang malaking engkantong manok. Hindi sapat ang tapang sa sabong. Kailangan mo ring hadlangan ang takot sa sarili. Biglang lumabo ang paligid. Umikot ang hangin sa bilis. Nang nagbalik liwanag, nasa gitna na siya ng isang ilusyon. At ang nakita niya ay ang pinakamalaki, pinakamabangis na manok panabong na nakita niya sa buong buhay niya. Itim ang balahibo. Pula ang mata. May sungay na parang sa demonyo. At ang tuka nito ay kasing haba ng daliri at punong-puno ng dugo. Ano to? Sumigaw ang espiritong lalaki. Ito ang bumangong takot sa puso. Hindi ka nito masasaktan sa tunay na mundo. Maliban na lang kung matatalo ka sa sarili mong takot. At umatake ang halimaw. Napasigaw si Tommy at napaatras, halos madapa. Halos tumakbo na siya. Pero narinig niya si Ginto sa utak. Tommy, huwag kang tatakbo. Takot mo lang yan. Hindi ka sasaktan nito kung kaya mong harapin. Pero nanginginig ang tuhod niya. Nililingon niya ang mabalasik na manok. Lumalaki ang bunganga nito. Lumilipad. Parang asong gubat na may pakpak. Tumakbo si Tommy, pero humarang ang espiritu ng ulap. Kung tatakbuhan mo ang takot mo, hindi ka magiging handa sa darating na laban. Napakuyom ng kamao si Tommy. Pero ang laki niya, para siyang halimaw. Hindi ko to kaya. Kaya mo, sabi ng boses ni Ginto. May basbas ka na. Hindi ka niya kaya kung hindi ka magpapatalo. Huminga ng malalim si Tommy. Isinara ang mga mata at humarap sa halimaw. Lumalaban na ako. Pagdilat niya, tumatakbo na papunta sa kanya ang itim na halimaw. Sumigaw si Tommy, hindi sa takot, kundi sa tapang na hindi niya inaasahang magagawa. Lumapit ka kung gusto mo. Dumapo ang halimaw, malapit na siyang sunggaban pero bigla itong naglaho sa hangin, parang usok. Naiwan si Tommy, hingal, nakaluhod, nanginginig. At unti-unting bumalik ang tunay na anyo ng gubat. Lumapit ang apat na espiritu. Nakangiti ang malaking manok. Nalagpasan mo ang unang pagsubok, Tomas, magtulis. Hindi ka na alipin ng sarili mong takot. Nakangiti rin si Ginto. Simula ngayon, hindi ka basta magsasaka. Isa ka ng tagapagbantay. Hindi alam ni Tommy kung matutuwa ba siya o matatakot. Pero alam niya ang isang bagay. Ito ay simula pa lang. At dahan-dahang nagsalita ang espiritu ng buwan. Sa susunod na gabi, ang pagsubok ng lakas ng loob. Napalunok si Tommy. Kung ito pa lang ang simula, ano pa kaya ang susunod? Madaling araw pa lamang ay gising na si Teryo. Wala siyang nakuhang mahimbing na tulog matapos ang nangyari sa kanilang bahay kagabi. Ang pagdating ng mahiwagang engkanto na nagpakilalang sila Kansilab, ang tagapag-alaga sa angkan ng mga manok na may dugong engkanto. Ang mismong gabing iyon ay nagbago sa takbo ng kanyang pananaw sa sabong. At higit pa rito, sa mismong kapalaran ni Kaluknay, ang munting manok na labuyo na inakala niyang ordinaryo lamang. Nakaluhod si Teryo sa harap ng kulungan, hawak-hawak ang lampang de gasera. Tahimik niyang pinagmasdan si Kaluknay na mahimbing na natutulog, ngunit may kakaibang ningning sa balahibo nito. Isang animoy bahagyang nagliliyab kapag tinamaan ng liwanag.
Hindi iyon pangkaraniwan. Hindi rin iyon gawa ng ilaw lamang. Totoo ang sinabi ng engkanto, may dugo ng sinaunang mandirigma ang manok na ito. Habang pinagmamasdan ni Teryo ang alaga, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Kung totoo ang lahat, handa ba talaga ako? Bulong niya sa sarili. Kasabay noon ay narinig niya ang mahinang yabag mula sa may gilid ng kamalig. Teryo, mahinang tawag ng isang pamilyar na tinig. Paglingon niya ay tumambad si Lakan Silab, nakasuot ng kumikislap na kasuotan na wari hinabi mula sa sinag ng araw at may aura ng lakas na hindi pandirigma lamang, kundi marangal, mapagmatyag at makapangyarihan. Hindi na siya nagtataka kung bakit tila hindi nagiiwan ng bakas ng yapak ang nilalang na ito. Handa ka na ba? Magsasaka? Tanong ng engkanto. Huminga ng malalim si Teryo. Kung ito ang tadhana ko, ngumiti si Lakan Silab, ang ngiti ng isang guro na nasiyahan sa tibay ng loob ng kanyang alagad. Tama, sapagkat magmula ngayon, ang kapalaran mo at ng manok ay iisa. Dinala ni Lakan Silab si Teryo at Kaluknay sa likurang bahagi ng kabundukan, doon sa isang tagong bahagi ng kagubatan kung saan sumisingaw ang manipis na usok mula sa mga lumang bato. May mga lumot, halamang gumagapang, at mga punong tila lumang-luma na. Para bang isang sinaunang lugar na noon pa man ay saksi na sa mahika. Doon ay huminto sila sa isang guwang ng malaking puno. Ito ang unang pagsubok ni Kaluknay, wika ng engkanto, ang paggawa ng lakas. Bahagyang nagtaas ng kilay si Teryo. Paggawa ng lakas? Tumango si Lakan Silab. Hindi sapat ang lakas na taglay niya ngayon. Ang bawat mandirigmang manok ay kailangang tumatag, pisikal, pandama at pang-espiritu. Isang kumpol ng pulang liwanag ang lumitaw sa kamay ng engkanto, na tila naglalagablab ngunit hindi nasusunog. Inilapit niya ito kay Kaluknay. Nagising ang manok, pumiglas, ngunit maya-maya ay tila natahimik, parang kilala niya ang enerhiya. Humakbang si Lakan Silab at inilagay ang pulang liwanag sa lupa. Bigla itong naging bilog na marka, tila isang lumang sigil. Ipasok mo siya rito. Nag-aatubili man, sinunod ni Teryo ang utos. Pagkapasok ni Kaluknay sa loob ng markang pula, bigla itong lumiwanag at nagkaroon ng panginginig sa lupa. At doon nagsimula ang unang pagsubok. Mula sa lupa ay sumingaw ang maliliit na nilalang. Mukhang mga aninong ibon, mabilis, matutulis ang galaw. Hindi sila totoo, ngunit kayang manakit. Isa-isa silang sumugod kay Kaluknay. Napaatras si Teryo, nag-aalala. Lakan Silab, baka masaktan si Kaluknay. Hindi mo dapat siya tulungan. Lakas ang sinusubok ngayon, hindi awa. At doon nakita ni Teryo kung paano unang lumaban ang kanyang manok na tila isang tunay na mandirigma. Siya ay maliit ngunit mabilis, matalim ang tuka at matikas ang kilos. Kahit sumasakit ang mga tama mula sa mga aninong ibon, hindi ito tumigil. Sa dulo, may huling malaking anino, ay isang dambuhalang ibong paniki na tila may pakpak na bakal. Isang malakas na sigaw ang binitiwan ni Kaluknay. At sa lakas ng kanyang pagluwag, napalipad ang dambuhalang anino at tuluyang naglaho. Pagkapawi ng mga ilusyong nilalang, humina ang liwanag ng bilog. Huminga ng malalim ang engkanto. Natapos niya ang unang hakbang at nagtagumpay siya. Lumapit si Teryo sa manok, niyakap ito ng marahan. Magaling, Kaluknay, magaling. Ngumiti ang manok, para bang nauunawaan siya. Mula sa unang lugar, ay naglakad sila papunta sa isang bangin. Malamig ang hangin doon, tila may mga matang nakatingin sa kanila sa dilim. May mga puno na baluktot ang katawan, at may mga dahong parang palaso.
Sa gitna ng bangin ay may makitid na tulay na yari sa lumang kahoy. Ito, sabi ni Lakan Silab, ang pagsubok ng tibay ng loob. Muling napalunok si Teryo. Ako ba ang susubok? Umiling ang engkanto. Ang mandirigma ay hindi nag-iisa. Kapag mahina ang loob mo, mahihina rin ang pakpak ng iyong manok. Tumango si Teryo at humakbang sa tulay. Sa bawat hakbang niya ay tila sumisipol ang hangin at sa bawat pagpitik nito ay may mga anyong lumilitaw. Mga anino ng kanyang kabiguan, pagkapahiya at kahirapan. Narinig niya ang mga dating pangungutya sa kanya. Mahina ka, Teryo. Wala kang mararating. Lugmok ka na sa kahirapan. Bakit ka pa nagsasabong? Nanginginig ang kanyang tuhod. Para siyang bumabalik sa lahat ng sakit na dinanas niya bilang isang mahirap na magsasaka. Ang mga panahong kalahating tasa lang ang laman ng kanilang supot ng bigas. Ang mga gabing walang ulam. Ang sandaling narinig niyang pinagtatawanan siya ng mga kasamahan sa sabungan. Napahinto siya. Muntik na siyang bumagsak mula sa tulay. Teryo! Lumitaw sa harap niya si Lakan Silab, ngunit hindi ito nakahawak. Tila imahe lamang na gabay. Ang tibay ng loob ay hindi ang pagwawalang bahala sa kirot, kundi ang kakayahang magpatuloy kahit masakit. Huminga si Teryo ng malalim. Itinaas niya ang kanyang ulo. Hindi na ako titigil. Hindi ko hahayaang lamunin ako ng nakaraan. Sa muling paglakad niya, ang mga anino ay naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Pagdating niya sa dulo, nakangiti si Lakan Silab. Tagumpay ka, magsasaka. Nang makabalik sila sa bahay ay pagod na pagod si Teryo at Kaloknay. Kumuha si Teryo ng malinis na tubig, pinainom ang manok, at saka siya naupo sa gilid ng hagdan. Lumapit si Lakan Silab at marahang nagsalita. Malapit ang araw ng paligsahan at sa araw na iyon, hindi lamang lakas at tapang ang haharap sa iyo. Napakunot ang noo ni Teryo. Ano po ang ibig mong sabihin? Umihip ang malamig na hangin, bumigat ang katahimikan. May mga mata sa dilim na nagmamatyag sa iyo. At may sabungerong hindi tao ang naglalaway na maagaw ang lakas ng iyong manok. Napahinto si Teryo. Hindi tao? Tumingin si Lakan Silab sa malayo. Sa kawalan, parang may nakikita roon na hindi kayang makita ng ordinaryong mata. Sa kabanata ng iyong kapalaran, sabi niya. May mga kaaway na hindi mo pa nakikilala. At sa sandaling iyon, muling nagliyab ang mga mata ng engkanto. Maghanda ka, Teryo, sapagkat ang dilim ay papalapit na. Lumipas ang 2 araw mula nang sumailalim si Teryo at Kaloknay sa unang mga pagsubok ni Lakan Silab, ngunit hindi naging tahimik ang mga sumunod na oras. Sa bawat gabi, nararamdaman ni Teryo na may humihimig na malamig na hangin sa paligid ng kanilang maliit na kubo. Hindi karaniwang simoy, kundi isang uri ng presensyang nagtatago sa anino. Habang nagpapahinga si Teryo sa papag at pinagmamasdan si Kaloknay na mahinahong natutulog, bigla siyang kinilabutan. May narinig siyang mahinang tik, tik, tik sa labas ng bahay. Parang naririnig lang niya yon kapag may sumusubaybay sa kanyang hindi tao. Napatingin si Teryo sa pintuan. May tao ba riyan? Tanong niya, nanginginig ang boses. Walang sumagot. Ngunit ang tunog, lumapit. Tik, tik, tik. Tumayo siya, dahan-dahang lumapit sa bintana at tumingin sa labas. Sa dilim ng gabi at liwanag ng buwan, nakita niya ang anino ng isang taong nakayuko. Payat, mahahaba ang daliri at tila may baluktot na likod na parang hindi karaniwang tao. Bago niya pa masipat ng malinaw ang nilalang, biglang sumindi ang apoy sa gilid ng bakuran. Isang apoy na kulay bughaw. At mula rito, lumitaw si Lakan Silab.
Naningkit ang mga mata ng engkanto habang nakatingin sa aninong nagtatago sa likod na kawayan. Inangat niya ang kanyang kamay, nagliyab ito ng gintong liwanag. "Lumantad ka, nilalang ng lupa." Pagkasabi niya nito, tila hinila ng isang puwersa ang anino mula sa pinagtataguan nito. Lumutang ito papalapit sa liwanag hanggang sa tuluyan itong lumantad. Isang lamang lupa. Maputla, payat, mahahaba ang mga kuko at nanlilisik ang mga mata. Parang pinaghirapang hubugin mula sa mismong lupa, ngunit binuhayan ng masamang espiritu. Napalunok si Teryo. "Lakansilab, bakit may lamang lupa sa paligid ng bahay ko?" Tumitig ang engkanto sa nilalang. Sapagkat may naguutos sa kanila, at ang utos ay sundan ka at bantayan ng manok. Nilapitan niya ang lamang lupa at marahang itinaas ang kamay. "Sino ang nagpadala sa iyo?" Ang nilalang ay suminghap, parang may kinakatakutang espiritu. Ang maharlikang sabongero, ang may-ari ng pulang sibat." Nanlamig si Teryo. Ang pangalang iyon ay matagal nang kinatatakutan sa mga sabungan sa buong probinsya. Don Arcadio Santelmo, mayamang sabongero, ipinanganak sa pamilyang kilala sa maruming laro. At higit sa lahat, bantog sa pagkakaroon ng kakaibang mga alaga. Ayon sa kwento, ang manok ni Don Arcadio ay hindi basta panabong. Ito raw ay ginamitan ng ritual, pinakain ng dugo, at binigyan ng kakaibang sigla ng mga engkanto ng dilim. Wala pang natalo ang manok niyang pulang sibat. Sa bawat laban, lagi raw may nawawalang hayop o batang nakita sa paligid ng kanilang hasyenda. Doon napakuyom ang kamao ni Teryo. Bakit siya interesado kay Kaloknay? Hindi naman niya alam na may dugong engkanto ang manok ko. Tumango si Lakansilab. Ngunit naramdaman niya ang pagbangon ng lakas. Ang mga tulad niya, kaaway ng liwanag. At kapag may bagong mandirigmang manok na isisilang, nararamdaman nila ito mula sa malayo. Nabagsak ang balikat ni Teryo. Kung ganon, hindi lang sa sabungan ng laban namin. Ngumiti ng payapa si Lakansilab. Ang totoong mandirigma ay hinaharap ang panganib kahit hindi pa sumisikat ang araw. Umakto si Lakansilab na parang hukom. "Lamang lupa," wika niya sa nilalang. "Pag hindi ka nagsalita ng buo, pasasabugin kita sa mismong lupa kung saan ka isinilang." Nanginig ang nilalang. Hindi ako ang tanging pinadala. Marami pa kami." "Ilan?" tanong ni Teryo, kinakabahan. 12. Napasigaw si Teryo. 12? Tumango ang engkanto. 12 lamang lupa ang naglalakad sa gabi, sumusunod sa mga yapak mo. Ngunit huwag kang matakot. Itinaas niya ang kanyang baston at naglabas ng gintong apoy. "Sapagkat maghihigpit na ako ng bantay." Ipinukol niya ang apoy sa lamang lupa. Ngunit hindi iyon masakit. Sa halip, naging liwanag iyon na bumalot sa katawan ng nilalang. Parang naghilom ang kasamaan nito. Pagkatapos ay nagsalita ang engkanto. Hayaang bumalik sa ilalim ng lupa ang espiritong ito. Hindi siya dapat maging kaaway sa hangin. At sa isang pitik ng kanyang daliri, biglang gumuho ang lupa at nilamukos ang lamang lupa. Hindi bilang parusa, kundi bilang pagbalik sa tunay nitong pinagmulang anyo. Nilingon ni Lakansilab si Teryo. "Ito pa lamang ang simula. Sa bawat hakbang mo nitong linggo bago ang sabong, may susubok na sirain ka." Napahinga ng malalim si Teryo. "Bakit ako?" Ngumiti ang engkanto. "Sapagkat ikaw ang napiling maging tagapagdala ng hantad na liwanag, ika'y hindi basta magsasaka, Teryo. Tagapag-ingat ka ng piniling manok na may dugong engkanto." Nanlaki ang mata ni Teryo. Anong dugong engkanto?" Tumingin si Lakansilab kay Kaloknay, na nooy nakasilip sa kanila na parang nakikinig rin sa usapan. Si Kaloknay,
paliwanag ng engkanto. Ang huling supling ng lahing kinulimbat. Mga manok na ginawang bantay sa templo ng liwanag noong unang panahon. Huminto siya sandali. At ikaw, ang kanyang napiling kasama. Tahimik si Teryo. Hindi niya alam kung natatakot siya o nababahala o nagagalak. Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi na ito basta sabong. Ito ay isang sagradong tungkulin. Bago mawala si Lacansilab, iniabot niya kay Teryo ang isang munting pouch na kulay ginto. Sa loob nito ay ang buto ng titibay. Pakainin mo ito kay Kaluknay bukas ng madaling araw. Ngunit tandaan, nagbago ang tono ng engkanto, naging mabigat, parang babala mula sa langit. Asawya. Kapag hindi handa ang puso ng nag-aalaga, maaaring maging sumpa ang biyayang ito. Lumunok si Teryo. Susundin ko ang lahat ng dapat sundin. Ngumiti ang engkanto at unti-unting naglaho sa liwanag, parang sinag ng araw na unti-unting sumasanib sa hangin. Nang bumalik si Teryo sa loob ng bahay, pinulot niya si Kaluknay at inilagay sa kanyang bisig. Ang manok ay tumingin sa kanya, tila nagtatanong, "Huwag kang mag-alala, Kaluknay." Bulong ni Teryo, "Kahit anong mangyari, hindi kita susukuan." Sa kauna-unahang beses, tila ngumiti ang manok. At sabay silang natulog sa gabi. Hindi nila alam na sa susunod na kabanata, darating ang unang pag-atake ng 12 nilalang. Nang sumapit ang sumunod na gabi, napansin ni Teryo ang kakaibang katahimikan sa kanilang paligid. Wala ni kaluskos ng palaka, wala ring huni ng kuliglig. Ang hangin ay tila kumakalas sa pagitan ng mga puno, parang may ikinukubling lihim. Kahit ang kalangitan, karaniwang may ningning ng mga bituin, ngayon ay tila binabalot ng makapal na ulap. Sa loob ng kubo, hawak-hawak ni Teryo si Kaluknay na tila nakikiramdam din ng hindi magandang pangitain. Nakabuka ang pakpak ng manok, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa tensyon. Para bang may paparating. Huminga ng malalim si Teryo. "Kaluknay, handa ka ba?" Ngunit bago pa sumagot ang kapangyarihang nakapaloob sa manok, biglang may bumulong sa labas ng bahay. Hindi boses ng tao, hindi rin huni ng hayop. Isang tunog na parang dumadaloy mula sa ilalim ng lupa. "Han, Dan, liwanag." Ninenerbyo si Teryo. Nilingon niya ang paligid ng silid. Wala si Lacansilab ni anino ng engkanto ay hindi niya masilip. Tila iniwan siyang mag-isa upang harapin ang unang tunay na pagsubok. Tik, 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 tik. Mula sa labas ay nagkaroon ng mga yapak. Maliliit ngunit mabibilis. Hindi iisa, hindi dalawa. Marami. Napakapit si Teryo sa pinto, dahan-dahang sumisilip. At doon niya nakita ang nakakatindig balahibong tanawin. Sa ilalim ng malamlam na buwan, nakita ni Teryo ang 12 lamang lupa. Iba't ibang anyo, iba't ibang galaw, ngunit iisang kasamaan ang dumadaloy sa kanilang mga katawan. May isa na parang tao ngunit walang muka. May isa namang payat na ang mga butoy lumalabas sa balat. May isang gumagapang na parang ahas ngunit may mga braso, at ang iba ay puro anino lamang na walang malinaw na hugis. Ngunit ang pinakamalupit sa lahat, ang nasa harapan mismo. Isang nilalang na mataas ang katawan, gahigante, may mahahabang bisig na biglang humahaba pa tuwing gagalaw. Ang mga mata nito ay kulay ruho, parang lumulutang sa loob ng bungo. Tumigil ang mga nilalang nang makita ang kubo ni Teryo. Parang sabay-sabay silang ngumisi. Ang maaanok ng liwaanag.
Huni ng pinakamatangkad. Kumulo ang dugo ni Teryo. Hindi siya pwedeng matakot. Hindi siya pwedeng umatras. Hinawakan niya si Kaluknay ng mas mahigpit. Kaluknay, kailangan nating lumaban. At sa hindi niya inaasahan, nagliyab ang mga mata ng manok. Kulay gintong tila apoy ng araw. Biglang sumugod ang 3 lamang lupa. Mabilis na parang hangin. Tumalon si Teryo palayo, hawak-hawak si Kaluknay. Isang matalim na sigaw ang pinakawalan ng manok at sa isang iglap, lumiwanag ang kanilang paligid. Tinamaan ng gintong liwanag ang unang 2 lamang lupa na agad natunaw na parang usok. Ngunit ang ikatlo, isang payat na nilalang na may mahabang kuko, ay nakaiwas at lumundag sa ibabaw ng bubong. Narinig ni Teryo ang pag-apak nito habang gumagapang sa bubungan. Hinugot niya ang itak na luma ngunit matibay. Kahit simpleng pangsaka lamang ito, dapat ay magsilbi rin itong sandata ngayon. Pumagsak mula sa bubong ang lamang lupa, nakasampa sa balikat ni Teryo. Napahiyaw si Teryo, ngunit bago pa man kumagat ang nilalang, tumalon si Kaluknay. Tinuka ang mata nito at nagliyab ang tuka niyang parang espadang maliwanag. Naguramentado ang nilalang bago gumuho sa lupa, naging abo. Humihingal si Teryo. Kaluknay, ang lakas mo. Ngunit hindi pa sila tapos. Humakbang ang natitirang 9 na nilalang. Mas mabibilis. Mas mababangis. Hindi inaasahan ni Teryo ang sunod na pangyayari. May lumabas na makapal na ulap mula sa kagubatan. Itim. Mabigat. Parang usok ng apoy ng impyerno. At sa loob nito ay lumitaw ang isang aninong may pulang sibat sa kamay. Isang lalaki, ngunit hindi tao. Ang dibdib nito ay kulay abo. Ang balat ay tila bato. At ang mga matay pula. May suot itong kasuotang sabongero, ngunit sira-sira at borgado ng kakaibang simbolo. At sa kanyang balikat, isang manok. Hindi ordinaryo. Hindi biyasa. Isang manok na itim, may pakpak na parang may apoy na kulay lila at may tuka na kasing talas ng buhay na sandata. Humakbang ang anino palapit. Natakot si Teryo at napaatras. Iyan ang manok ng liwanag, mabangis na bulong ng nilalang. Hindi niya kailangang magpakilala. Ramdam ni Teryo kung sino siya. Ito ang espiritong tagapanginoon ng pulang sibat. Isa sa mga alagad ng sabongerong si Don Arcadio. At ang misyon niya, kunin si Kaluknay, patayin ang magsasaka. Bago makagalaw ang lalaki, biglang sumabog ang bughaw na liwanag sa mismong harap ng kubo. Lumitaw si Lakansilab, tila apoy na naglalakad, tangan ng baston niyang may ginto sa dulo. Hanggang dito na lamang kayo, wika ng engkanto. Umaling-aw-ngaw ang tinig niya sa buong paligid. Ang mga lamang lupa ay agad na napaatras. Ngunit ang nilalang na may manok na itim ay hindi natakot. Ngumisi ito. Lakansilab, tagapagbantay ng liwanag. Matagal na tayong hindi nagkikita. Tumitig ang engkanto. Marami na akong nilalang ng dilim na pinuksa. At kung isa ka sa kanila, maaari kitang wakasan ngayon. Tumawa ang lalaki. Isang tawang hindi pang tao, parang halakhak ng demonyong nilakipan ng tunog ng mga batong gumuguho. Hindi mo ako kayang talunin sa mundong ito. Engkanto. Tumuro ang nilalang kay Kaluknay. Ang manok na itim sa balikat niya ay nagsimulang umusal ng malamlam na huni, parang pagiyak, ngunit may bahid ng dugo. Ibibigay mo ang manok na yan. Ngayon din, kumapit si Teryo sa manok niya. Hindi siya umatras. Hindi ko ibibigay si Kaluknay kahit kanino. At sa unang pagkakataon, nagsalita ang engkanto ng may bigat. Ang isang hakbang na mali, magsasaka, at mawawala ang lahat.
Ngunit marahan lamang na ngumiti si Teryo. Hindi ako susuko. Hindi ko ipapahamak si Kaluknay. Tumunog ang lupa. Lumawak ang ngiti ng kaaway. Hayan, naririnig ko ang tapang. Ngunit ang tapang na walang lakas, kamatayan ang kapalit. Itinaas niya ang kamay at naglabas ng itim na apoy. Sa sandaling iyon, sumugod ang natitirang siyam na lamang lupa. Itim ang mata. Sabik sa dugo. Ngunit si Lakan Silab ay hindi umatras. Ipinukol niya ang baston sa lupa. Isang malakas na pagsabog ng bughaw na liwanag ang gumuhit sa paligid at ang buong gubat ay naliwanagan. Hindi ng araw, kundi ng liwanag na engkanto. Lumipad ang mga lamang lupa, nagsigawan at natunaw ang 5 sa kanila. Ngunit ang 4 ay nakaiwas at mas lalo pang lumakas, parang sumisipsip ng lakas mula sa dilim. At ang nilalang na may manok na itim, hindi pa man naglalabas ng lakas, ay tila mas malakas pa kaysa sa 10 engkanto. Tumitig ito kay Teryo. Ikaw ang pipiliin kong unang tatapusin. At sabay nitong iniluwa ang sibat na may apoy. Si Teryo, hawak-hawak si Kaluknay, ay tumakbo, hindi palayo, kundi papalapit sa engkanto. Lakan Silab, anong gagawin ko? Sumigaw ang engkanto. Huwag kang bibitaw. Huwag kang susuko. At higit sa lahat, hayaan mong magising ang tunay na lakas ni Kaluknay. At sa mismong sandaling iyon, nagliyab ang buong katawan ng manok. Kumislap ang mga pakpak niya. At ang anyo niya ay nagsimulang magbago. Hindi pa kumpleto. Hindi pa lubos. Ngunit nagsisimula nang lumitaw ang tunay na dugo ng mandirigmang engkanto. Ang gabi ay mas madilim kaysa dati. Wala ni isang bituin ang makikitang kumikislap sa kalangitan. Ang hangin ay malamig at ang kagubatan ay tahimik. Tila humihinga lamang sa bawat galaw ng 12 nilalang na patuloy na nakapaligid sa kubo ni Teryo. Si Teryo, hawak ang manok na si Kaluknay, ay hindi na lamang natakot. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Alam niyang ang bawat segundo ay mahalaga. Ang bawat galaw niya ay maaaring magdala ng buhay o kamatayan para sa kanya at para sa manok. Tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Teryo. Kaluknay, ngayon, ipakita mo ang tunay mong lakas. At bigla, kumislap ang mga mata ng manok. Hindi na lamang gintong liwanag ang lumalabas. Ang katawan ni Kaluknay ay naglabas ng apoy na parang nag-aalab mula sa loob. Ang balahibo nito ay kumikislap parang gintong bakal at ang mga pakpak nito habang kumikilos ay naglilipad na parang ulap ng apoy. Tumayo ang mga nilalang sa paligid, nanginginig sa lakas ng liwanag. Ang matandang manok ay hindi na maliit na alaga lamang. Ito ay naging mandirigmang engkanto, handang harapin ang kasamaan. Ito na ang simula, sigaw ni Teryo. Hindi lamang siya nagsalita sa sarili, parang narinig ng buong kagubatan. Biglang sumugod ang 3 lamang lupa, ngunit sa halip na umatras si Teryo, inilapit niya si Kaluknay. Lumundag ang manok at tinuka ang una. Isang kislap ng liwanag ang sumabog sa paligid at ang nilalang ay natumba, nagiging abo sa ere. Sumugod ang ikalawa. Mabilis na umatras si Kaluknay, nagpakawala ng apoy mula sa tuka at pakpak. Ang ikalawa ay hindi nakaiwas. Natumba rin, unti-unting nawala sa dilim. Ngunit ang ikatlo, isang payat mabalahibong nilalang, ay mabilis at tila alam ang bawat galaw. Lumundag ito sa itaas ng bakod at sumugod kay Teryo. Teryo! Sigaw ng engkanto sa isip niya. Huwag kang bibitaw! Tumayo si Teryo at humarap sa nilalang. Hindi siya pinalo ng takot, bagkus ay inilapit ang manok sa nilalang. Kaluknay, ipakita mo. Lumundag ang manok, tuka
at mga kuko'y kumikislap ng liwanag. Hinawakan nito ang ulo ng lamang lupa at isang malakas na sigaw ang binitiwan ng kaluknay. Nagliyab ang paligid ng apoy at natumba rin ang nilalang. Ngunit biglang sumulpot sa gitna ang itim na manok ng nilalang. Ang pulang sibat, alaga ng espiritu ng kasamaan. Malaki, may pakpak na parang sumisiklab sa lilang apoy at ang tuka ay punong-puno ng matinding karimlan. Tumigil si Teryo at napatingin sa engkanto. Lakan silab, ano ba ito? Tumango ang engkanto. Ito ang tunay na hamon. Ang itim na manok ay hindi basta nilalang. Ito ay pinakain ng kadiliman at kasakiman ng Don Arcadio. Kung natalo si Kaluknay dito, wala nang makakahadlang sa kanya sa sabungan. Napahinga si Teryo sa bigat ng salita. Ngunit hindi na siya nagdalawang isip. Kaluknay, kaya mo to. Lumaban ang dalawang manok, isang eksena ng liwanag at dilim, ng apoy at usok. Ang mga pakpak ng Kaluknay ay kumikislap ng gintong apoy, habang ang itim na manok ay nagliliyab ng lilang apoy. Nagbanggaan sa gitna ng bakuran, at ang lupa ay nanginginig sa lakas ng dalawang mandirigmang manok. Habang nagpapatuloy ang laban, naramdaman ni Teryo ang kakaibang enerhiya. Hindi lamang lakas ng manok ang pumapawi sa kasamaan. Ito rin ay ang tapang at determinasyon ng kanyang puso. Nakita niya na kapag hinawakan niya si Kaluknay at ipinapahayag ang kanyang tiwala, lumalakas ang manok. Ang mga pakpak nito ay mas maliwanag. Ang mga tuka at kuko ay mas matalim. At ang kanyang galaw ay mas mabilis kaysa sa iniisip. Teryo, bulong ng engkanto sa isip niya. Ang tunay na lakas ay hindi galing sa manok lamang, kundi sa nag-aalaga. Sa gitna ng laban, biglang tumalon si Kaluknay pataas at inihagis ang itim na manok sa gitna ng liwanag. Nagliyab ang paligid, parang may maliit na araw sa bakuran. Nag-ikot ang itim na manok, sinubukan itong pigilan ng Kaluknay, ngunit sa bawat talbog at pagsabog ng liwanag, unti-unting nanghina ang kasamaan. Tumayo si Teryo, huminga ng malalim, at isinara ang mga mata. Kaluknay, ngayon, ipakita mo ang buong lakas mo. At sa sandaling iyon, nagliwanag ng maliwanag ang buong katawan ng manok. Ang mga pakpak nito ay sumabog ng gintong apoy, naglabasan ng mga sinaunang marka ng engkanto sa balahibo nito. Lumundag ito sa itaas ng itim na manok at isang malakas na tunog ang binitiwan, parang kulog at apoy na sabay. Ang itim na manok ay humarap sa liwanag, nagtagpo ang dalawang enerhiya at biglang sumabog ang paligid. Nawala ang lahat ng natitirang lamang lupa sa bakuran at ang pulang sibat, ang itim na manok ng kaaway, ay humarap sa Kaluknay, ngunit natigilan, tila hindi maabot ang lakas ng liwanag. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Teryo ang tagumpay, ngunit alam niya sa puso na hindi pa tapos ang laban. Ang tagumpay ay panandalian lamang. May mas malalakas na kaaway na darating bago ang araw ng sabong. Si Kaluknay, lumapag sa kanyang bisig, pagod ngunit masigla. Tumingin ito kay Teryo at parabang nagbigay ng pangakong, "Hindi ka nag-iisa. Sama-sama natin haharapin ang lahat." Sumapit ang unang liwanag ng umaga at ang kabundukan ay nababalot ng malamig na hamog. Si Teryo ay hindi nakatulog buong gabi. Pinagmamasdan si Kaluknay na nakatayo sa gitna ng bakuran, tila nag-iisa ngunit puno ng tapang. Ang mga pakpak ng manok ay kumikislap sa sinag ng umaga at bawat paggalaw nito ay tila may kasamang musika ng gintong apoy. Alam ni Teryo na ang laban ay hindi lamang sa gabing iyon, kundi sa darating na araw sa sabungan. Ang kaaway ay hindi ordinaryo. Ang pulang sibat ay may malalaking alagad at kakampi, at handa ang sabunghero, ang kanyang master, na gamitin ang lahat ng mapanlinlang at makapangyarihang paraan
upang maangkin si Kaluknay. Dahan-dahan, sinimulan ni Teryo ang paghahanda sa manok. Naglinis siya ng bakuran, naglagay ng maliliit na pagkain, at tiniyak na malinis ang inunan. Ngunit higit sa lahat, inihanda niya ang puso ng kanyang alaga. Kaluknay, bukas marami kang makakaharap, ngunit huwag kang matakot. Kasama mo ako. Sama-sama nating haharapin ang lahat ng hamon, bulong niya habang hinahaplos ang balahibo ng manok. Tumango si Kaluknay, parang nakikinig at nakakaunawa. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Teryo ang kakaibang koneksyon sa pagitan niya at ng manok. Higit pa sa alaga at tagapag-alaga. Ito ay isang pakikipagkaisa ng kaluluwa. Hindi nagtagal, lumapit sa kubo ang 3 nilalang mula sa dilim, mga alagad ng pulang sibat. Hindi lamang silang simpleng nilalang, kundi mga aninong may mga pakpak na parang paniki at mata na kumikislap ng pulang liwanag. Teryo, hindi pa tapos, bulong ni Lakansilab sa isip niya. Ang mga ito ay patikim lamang, ngunit magsisilbi rin silang gabay para sa iyo sa darating na laban. Tumigil si Teryo na patingin sa mga anino. Hindi niya alam kung dapat ba silang labanan o sundin. Ngunit sa tono ng engkanto, alam niya na kailangan niyang maging mapanuri at higit sa lahat handa. Kinabukasan, nagtungo si Teryo sa sabungan, dala si Kaluknay. Maraming tao ang nanood, sabik sa labanan. Ngunit si Teryo ay tahimik, nakatuon lamang sa kanyang alaga. Alam niyang ang kaaway ay handa na rin. Si Don Arcadio Santelmo, nakaupo sa kanyang trono, hawak ang itim na manok. Habang pinapunta sa gitna ng arena, naramdaman ni Teryo ang kakaibang tensyon. Ang mga pakpak ng manok ay kumikislap sa araw at ang pulang sibat ay tumitindig, parang may kasamang apoy na pumapalibot dito. Sa paligid, ang ilan sa mga alagad ni Don Arcadio ay naglalabas ng maliit na ritual, pagpapatibay sa manok, paglalabas ng anino, at pagsasanib ng mga espiritu ng dilim. Tumango si Teryo kay Kaluknay. Huwag kang matakot. Ipakita ang iyong lakas. Sama-sama tayo. Sinimulan ang laban. Sumugod ang mga manok at ang tunog ng kanilang mga tuka at pakpak ay umaling-aungaw sa buong sabungan. Hindi ito ordinaryong laban. Ito ay isang labanan ng liwanag at dilim. Ang pulang sibat ay mabilis, matalim, at may kakaibang aura ng kasamaan. Ngunit si Kaluknay ay may lakas ng engkanto at higit sa lahat, tiwala sa kanyang tagapag-alaga. Bawat hampas, bawat talbog, bawat pagtalon ay puno ng enerhiya. Ang mga tao sa paligid ay napapahinto sa paghanga at pagkabigla. Hindi nila alam na ang nakikita nila ay hindi lamang manok na sabong. Ito ay mandirigmang engkanto na ipinapakita ang kanyang tunay na lakas. Habang nagpapatuloy ang laban, naramdaman ni Teryo ang kakaibang puwersa. Isang matinding enerhiya ang sumusulpot mula sa mga anino sa paligid. Mabilis siyang napatingin kay Lakansilab na nakatayo sa gilid ng arena. Hawak ang baston, ngunit tahimik lamang. Ngayon, Teryo, kailangan mo na ang huling hakbang, bulong ng engkanto. Huwag kang susuko at ipakita ang tapang ng tagapangalaga. Tumango si Teryo. Alam niya na ang huling hakbang ay hindi lamang laban sa manok ng kaaway, kundi laban sa kanyang sariling takot at alinlangan. At sa isang hininga, inilapit niya ang kanyang kamay sa balikat ni Kaluknay. Ngayon, ipakita mo ang tunay mong lakas. Ang 2 manok ay nagbanggaan muli, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang liwanag mula sa katawan ni Kaluknay. Ang pulang sibat ay sumiklab, ngunit parang natatabunan ng apoy ng manok ng liwanag. Sa bawat hampas at pagsabog ng enerhiya, unti-unting natatanggal ang mga alagad ng kaaway mula sa paligid. Tumayo si Teryo, nakatingin sa arena. Alam niyang sa sandaling ito, nagbabago ang takbo ng laban. Hindi lamang ito sabong,
Ito ay labanan ng katapangan, tiwala at liwanag laban sa kadiliman. Ang araw ay sumisilip sa silong ng kabundukan, ngunit sa sabungan ay tila ang liwanag nito ay naiipit ng makapal na ulap ng tensyon. Ang lahat ng tao, mula sa pinakamaliit na tagahanga ng sabong hanggang sa mga mayayamang sabongero, ay nakatingin sa gitna ng arena kung saan nakaharap ang dalawang manok, ang makapangyarihang Kaluknay at ang itim na manok na tagapaghatid ng pulang sibat. Si Teryo ay nakatayo sa gilid, pawis ang noo at hawak ang baston ng engkanto. Alam niya na ang bawat kilos niya ay mahalaga, hindi lamang para sa kanyang alaga, kundi para sa kinabukasan ng sabong sa baryo at sa kanyang sarili bilang tagapag-alaga. Tumibok ang puso ni Teryo ng masigla. Kaluknay. Ito na. Ipakita ang lakas na pinaghirapan natin. Lumundag ang manok, pakpak na kumikislap ng gintong apoy at sumugod sa itim na manok. Nagbanggaan sila sa gitna ng arena. Ang liwanag at dilim ay naghalo sa isa't isa at ang lupa ay nanginginig sa lakas ng kanilang hampas. Ang mga alagad ni Don Arcadio ay natigilan at ang mismong sabonghero ay napakunot ang noo. Paano? Bulong niya sa sarili. Ang pulang sibat ay hindi sanay na ang kalaban ay may liwanag na tulad nito. Habang nagpapatuloy ang laban, naramdaman ni Teryo ang kakaibang enerhiya. Hindi lamang ang lakas ng manok ang pumapalakas sa kanya. Ito rin ay ang kanyang tapang, ang determinasyon, at ang tiwala na ibinuhos niya sa alaga. Sa bawat hampas at pagtalo ng kaaway, mas lalo pang lumalakas ang katawan ni Kaluknay. Tumayo si Teryo at itinuro ang kanyang kamay sa manok ng kaaway. Kaluknay, ngayon, huwag kang magdalawang isip. At sa pagkakataong iyon, nagliwanag ng mas maliwanag ang buong katawan ni Kaluknay. Ang mga pakpak ay parang naglilipad na apoy, at ang tuka at mga kuko ay kumikislap na parang gintong espada. Ang pulang sibat ay humarap, subalit ang kanyang itim na apoy ay unti-unting naitatabunan ng liwanag. Sa isang malakas na hampas, inihagis ni Kaluknay ang itim na manok pataas. Nagliyab ang buong arena sa liwanag at sa isang malakas na pagsabog, humarap ang kaaway sa lupa na talo. Ang mga alagad ni Don Arcadio ay napahinto at humarap sa kanilang master, ngunit wala na silang magagawa. Ang pulang sibat ay naglaho sa liwanag, parang hindi kailanman naroroon. Ang kadiliman ay napalitan ng liwanag. Tumayo si Teryo, huminga ng malalim at niyakap ang manok. Nagawa natin, Kaluknay, nagawa natin. Biglang lumitaw sa gilid ng arena si Lacansilab. Naglakad papalapit kay Teryo. Napakaganda ng ipinakita ninyo, sabi niya, may ngiti. Hindi lamang lakas ni Kaluknay ang nagdala ng tagumpay, kundi pati ang tibay ng loob mo, Teryo. Natutunan mo ang tunay na kahulugan ng pagiging tagapag-alaga at mandirigma. Tumango si Teryo, napaluha sa dami ng emosyon. Salamat, Lacansilab. Salamat sa lahat ng pagtuturo. Ngumiti ang engkanto. Ngunit tandaan, ang bawat tagumpay ay may kasamang responsibilidad. Ang liwanag na ito ay hindi lamang para sa paligsahan, kundi para sa lahat ng mahal mo. Pagkatapos ng laban, bumalik si Teryo sa baryo, kasama si Kaluknay. Ang mga tao ay nagpalakpakan, humanga, at humanga sa mandirigmang manok na nagdala ng liwanag sa kanilang komunidad. Ang mga batang natatakot noon sa sabong ay ngayon ay nagkaroon ng inspirasyon. Si Teryo naman, isang simpleng magsasaka, ay kinilala bilang isang tagapag-alaga ng mandirigmang manok, may pusong matatag at determinadong ipagtanggol ang kabutihan. Sa gabi, habang nakatabi si Kaluknay sa kanyang balikat, napaisip si Teryo. Hindi ito tungkol sa panalo lamang, bulong niya. Ito ay tungkol sa tapang, sa tiwala,
at sa pagbibigay puso sa lahat ng ginagawa mo. Sa lahat ng laban, kahit gaano kahirap, hindi ka nag-iisa. Tumango si Kaloknay, parang nauunawaan. At sa ilalim ng mga bituin, para bang nagliwanag pa ang manok ng mas maliwanag na nagbigay ng pangako. Sa bawat hamon na darating, hindi sila susuko. Magkasama sila sa lahat ng laban. Si Teryo at Kaloknay ay nanatili sa baryo. Hindi na lamang simpleng sabungero si Teryo, ngunit isang tagapag-alaga ng liwanag, kasama ang mandirigmang manok na may dugong engkanto. Ang pulang sibat ay natalo at ang kadiliman ay napawi, ngunit ang alaala ng laban ay mananatili sa bawat tao sa baryo. At higit sa lahat, natutunan nila na ang tunay na lakas ay hindi lamang sa manok, kundi sa pusong nagmamahal at handang ipagtanggol ang kabutihan. Wakas.